Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio mula August 4 to August 10, 2024? Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo kung magiging reading, baka para sa tao na malapit sa inyo o kakilala mo mismo. Yung gender, gawin nyo na lang masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Walang naman naman sa sitwasyon nyo yung reading. So, gano'n na nga lang, huwag nyo nang pansinin ang gender. Oh, ano to? Well, either nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero pag may iba sa inyo na nag-move on na, mabilis darating to. Kung someone na loyal sa buhay niya, may someone yun na paparating. So again, either nangyayari na to o mangyayari pa lang, pag nag-move on, mapapabilis ang pagdating nitong taong to. Someone na mas better dun sa ex niya at ito ang tao na loyal talaga, seryoso. At committed, saka mapera. So, hindi man literally mapera, at least seryoso. Seryoso, committed siya sa relationship, loyal. Pero, since may ano tayo dito, 3 of Wands, waiting card ko. So, nasa process na siya ng manifesting o manifestation. So, again, tuloy-tuloy niyo lang ang pag-move on para bumilis ang pagdating nito. Pero kasi waiting card to. So, hindi pa ito mamamanifest ng August 4 to 10. Pero 11 onwards, who knows, baka dumating na. Pero at least, August to darating. Tingin ko. O sa period ng 3 months from now, August, September, October, November, October. O bago magtapos ang taon na lang. Kasi case to case basis depende nga sa inyo kung gaano kayo kabilis mag-move on. Pero again, ang huli kasi ay waiting card. So, hindi ko agad-agad. Pero at least nasa process na. Kaysa yung uh, wala tayong clue na mag-manifest ka agad. Mabilis na yun lahat. 3 months o bago matapos ang taon. Diba? Kaysa taon. Sa 2026 ko, tagal pa. O 2025 ng August din. Mas matagal yun. At least itong mabilis nga, no? So, base nyo na Masyo. Bago matapos ang taon. So, kanino kasama to? Ito yung X. Ito yung X ng Scorpio. Para malaman nyo kung paano sa inyo ba o hindi. Pwede natin Cancer, Libra. Ayan yung X. Mahaba pa. 3 minutes lang. 4 minutes. Hindi na pa natin. Oh. Ay. Kasi kanina kasi iniisip ko, dito third party siguro. Alam nga third party lagi, no? Siyempre hindi. Kaya lang siyempre, dinikit ko sa mga nasa paligid niya. Para malaman natin kung third party ba to o hindi. Ito na, confirmation, mukhang oo. Gawin mo yung justice baliktad. Dishonesty, injustice. Ngayon, ang nakalagay, unfairness. Pero maganda to. Sige na lang, bakit ganun? Kung maganda to, bakit pangit yun?
Paano natin gagawa ito ng reading? Ano parang na-turn off siguro. Yung partner sa iba sa inyo. Pwede mo naman kayo po na na-turn off sa partner nyo. Please basis. Basta dito, may someone na na-turn off o na-board na siguro kasi lacking energy din ko eh. Kasi energy. Na-board na sa partner. Kaya yan. Baka masabak sa third party o flirtation sa iba. Kasi ano intelligence to eh. Wala na intelligence. Parang naging irrational. OMG. Kaya yan. Ako-commit ng injustice. Nakakalimot na. Sa tama. OMG. Nalimutan niya na ang tama sa mali. OMG. Nawala na siya ng tamang pag-iisip. Ito yung tamang pag-iisip. Ito, nawala na ng tamang pag-iisip. Nalito na siya. Kasi may option pa siya dito. Tatlo sila eh. So, malamang karmic yung isa dyan. Kasi yun, karmic avoidance. Hindi niya ilayo ang sarili sa karmic person mo. Ayan eh. O pwede rin naman dahil hindi sila laging nag-uusap. Kasi communication card ko rin. Eh, balik tayo. Hindi walang communication. Kaya, tatawag ko. Kaya magkukumit ng third party kasi na-bored na dahil hindi nga palagi nag-uusap. Lalo na kung long distance relationship. Kaya yan, nagkumit ng injustice. All this honesty. So, sino yung kasama ng reading na to? Itong second spread, para sa mga inner relationship. Yung unang spread para sa ex. Ngayon, relationship naman. Sino naman ang partner dito para malaman mo kung para sa inyo ba ito hindi. Ngayon nga, may involved ang relasyon na to sa third party. Scorpio, Sagittarius. Ito, susunod. Ay, sakto. Third party agad. Ako, ako. Yung tulog yung third party, my goodness. Ano ba yun? Sabagay, case-to-case basis naman kasi yan. Meron naman kasi masama pala yung relasyon. Kaya pala hindi nag-true love. So, parang malaman natin, kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Kaya ito yung clue. Okay? Pero again, case-to-case basis nga. Meron kasi case na unang karelasyon, toxic. Kaya naghanap ng iba. At matagpuan niya yung true love niya sa ibang tao. Pero kung ganun nga ang case, ito na nga, ano ba? Zodiac sign ng partner na lang. Mag-focus tayo sa partner na Scorpio na nasa toxic relationship. Yung partner niya. Gemini, kapwa na Scorpio. So again, either dumating na to o darating pa lang yung kung toxic nga yung connection nila ng unang relasyon. Yung pangalawa yung kanyang ito. Pangalawa yung magiging true love.
So again, ito yung partner ha. Hindi ito yung, sabi natin ito yung luma, ito yung bago. Ito yung luma ha, hindi ito yung bago na sinasabi ko. Pero, sige, para clear din sa inyo ha. Sino itong bago yung lumating na? Leo, planetary spices. Anyway, so wala ko dito ng tatlo. Babasahin ko na rin. Feelings. Ay, ito pala. Kunin nyo lang yung information dito sa deck na to. Um, Kunin nyo lang yung information na fit sa sitwasyon nyo with single kayo or in relationship sa general message. Feelings, take the time to explore the deep emotions you are experiencing. Commitment. Commitment is an important factor in building a successful relationship. Three. Tell the tree what you really think. Anyways, nabanggit na lang, di ba? So,